Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, minsan ba nararamdaman mo na parang walang nangyayari sa iyong buhay? Minsan, nakikita mo nauunahan ka ng iba. Buti pa sila, nagkaroon na ng breakthrough sa buhay nila. Buti pa ang iba, umaangat sa kanilang kabuhayan. Buti pa ang iyong mga kapatid, kaibigan, mas gumaganda ang kanilang buhay. Pero ikaw tila, walang mabuting nangyayari sa iyong buhay. Wala ka nakikitang improvements. Kahit anong sipag mo, kahit anong dasal mo, parehas pa rin. Mga kapatid, sa banal na misang ito, humingi tayo ng grasya, ng tiwala sa Diyos. Na kahit na hindi natin nakikita, may ginagawa ang Diyos para lumago, para tumubo, para mamunga ang kanyang kabutihan sa atin. Kaya naman aminin natin ang mga pagkakataon ng ating pagdududa, panghihina ng tiwala sa Kanya. Naway hilingin natin na tayo'y mapatawad sa ating mga kasalanan. Para minsan pa tayo'y makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyan mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Nang magtagsibol, panahong angkop sa digmaan, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel. Sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno, pinuksan nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Si David ay nagpaiwan na sa Jerusalem. Isang hapon natulog si David. Nang siya'y magising, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang magandang babaeng naliligo. Ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Batseba, anak ni Eliam, at asawa ng Heteyong si Urias. Ipinakuha niya si Batseba. Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Dahil sa nangyaring ito, si Batseba ay naglihi. Kaya't ipinasabi niya ito kay David. Inutusan agad ni David si Joab na dalhin sa kanya si Urias. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, "Kumusta si Joab at ang hukbo? Ano ang lagay ng labanan?" Sinabi pa niya kay Urias, "Umuwi ka na at magpahinga pagkat nanggaling ka sa malayong paglalakbay."
Lumakad na si Urias. Ang hari ay nagpadala pa ng alaala sa tahanan nito. Ngunit hindi pala siya nagtuloy sa kanila. Doon na siya natulog sa may tarangkahan ng palasyo, kasama ng mga bantay. Nalaman ito ni David. Kinabukasan, inanyayahan ni David sa pagkain si Urias at ito'y kanyang nilasing. Hindi rin ito umuwi ng gabing iyon. Bagkus natulog na kasama rin ng mga bantay. Kinabukasan sumulat si David kay Joab at ipinadala kay Urias. Ganito ang nasasaad. Isubo mo si Urias sa mga kaaway na mabangis. Pagkatapos umurong ka at bayaan mo siyang mapatay. Nagmanman si Joab doon sa lungsod na kanilang kinukubkob at sa gawing mababangis ang kaaway, doon nga niya itinapat si Urias. Lumabas ang mga kaaway mula sa lungsod at sinalakay ang mga kawal ni Joab. Napatay ang ilang pinuno ni David kasama si Urias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa'yo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parasahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan ng ako'y isilang. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Sa galak at tuwa ako'y puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Uusbong muna sa kauhay at pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipapagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talimhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito?
Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakakapamungad sa mga sanga nito. Ang salita'y pinangaral ni Jesus sa kanila sa pamagitan ng maraming talimhaga. Tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pag-unawa, hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ano talaga ang problema sa buhay? Ang pera ba? Kapag kulang? Kapag meron kang utang? Kapag pagod ka na sa pagbabayad? Ang relasyon ba? Kapag niloko ka, iniwan ka, at sinaktan ka? Ang pamilya ba? Kapag matigas ang ulo ng anak mo? Kapag ayaw magbago ng iyong minamahal kahit na ilang beses mo na itong pinakiusapan? Ang katawan mo ba dahil hindi ka gumagaling sa iyong sakit? Kahit na araw-araw ka nang nagpapacheck up sa doktor, umiinom naman ng gamot, walang mintis ka naman nagdadasal sa Diyos, pero nanghihina ka pa rin. Ang problema ba ay ang ating bansa, ang ating lipunan? Dahil sobrang korap na ng sistema. Walang hustisya. Yung mga mayayaman, sila lang ang yumayaman. Yung mga mahihirap, lalong naghihirap. Opo, problema lahat ng yan. Totoo naman yan. Pero, mga kapatid, may mas malalim pang problema. Ang pinaka-problema ng ating buhay ay kapag tumitigil ka ng lumalago. Kapag hindi ka na lumalaki, kapag hindi na namumunga ang buhay mo. Amen? Remember this, the real problem of our life is when you stop growing. Because when you are not growing, you are dying. Amen? Kapag tumigil ka ng natututo, unti-unti kang matatalo. Kapag tumigil kang umuusad, dahan-dahan kang mapag-iiwanan. Kapag tumigil kang magmahal, tumitigas ang puso mo. Kapag tumigil kang nagdasal, nanalangin, humihina ang loob mo. Kapatid, wala kang dahilan para manatili na hindi ka lumago, lumaki at mamunga. Dahil ang Diyos na lumikha sa iyong buhay, nilikha niya ito para tumubo. When God created the world, when God created your life, it was designed to grow. If you are not growing, then you are fighting the will of God. If you are not growing, you are not doing the will of God. Amen? Narinig po natin sa mabuting balita. Sabi ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay parang isang lalaking naghahasik ng binhi. Ang nagtatanim ay ang Diyos. At ang binhi ay ang kanyang grasya. Ang binhi na tinanim, sabi niya, hindi natin namamalayan kung paano tumutubo at lumalaki. Whether you are aware or not, the good news is, God has planted His grace in you. Nasa iyo na ang kaharian ng Diyos. Nasa iyo na ang grasya ng Panginoon. Pero nasa iyo na kung hahayaan mong lumago, mamulaklak, at mamunga ang kanyang biyaya. Amen? Kaya mga kapatid, huwag kang magagalit, papapagod, at susuko dahil may problema ka sa iyong buhay. Dahil minsan, ang problema mo ang nagiging lupa kung saan pwedeng tumubo ang grasya ng Diyos. Remember, the most beautiful flowers grow from dirty soil.
tingnan niyo po ang lotus. Isa po yan sa mga pinakamagandang bulaklak. Pero saan tumutubo? Saan namumukadkad ang lotus? Tumutubo yan, lumalaki yan sa putik, sa maduming tubig. Minsan, doon sa magulong kapaligiran, mas kitang-kita mo, dyan namumukadkad ang ganda ng bulaklak. Kaya, huwag mong masyadong alalahanin yung iyong mga problema. Ano dapat ang iyong isipin? Ano dapat ang iyong bigyan ng pansin? Tanong mo sa sarili mo, bakit hindi ka tumutubo dyan sa problema mo? Your main concern is not your problem, but your main concern is to become better in that problem. Madalas, kaya hindi po tayo lumalago kasi palagi nating kinukumpara ang ating sarili sa ibang tao. Di po ba? But remember, comparison kills your growth. Kinakain ng iyong paghahambing ang iyong pasasalamat, ang iyong pagnanais na tumubo, lumaki at bumuti. Pinapatay ng comparison mo ang iyong tiwala sa iyong sarili. At ang mas masakit, pinaparamdam mo sa iyong sarili na nahuhuli ka na, kulang ka, natalunan ka. Kahit na ang totoo, may iba-iba talaga tayong pacing at proseso sa buhay. Hindi po ba? Kailangan nating tanggapin, kapatid. Iba-iba ang ating pinagdadaanan. Iba-iba ang ating proseso sa buhay. No two people are the same. Kahit naman po ang kambal magkaiba ang tibok ng puso. Kahit naman ang kambal, magkaiba ang diskarte nila, ang lakas nila. Magkaiba ang panahon ng pagkahinog nila. Kapatid, pinaparusahan mo lang ang iyong sarili kapag hinahambing mo ang sarili mo sa iba. Tingnan niyo po ang kamatis at ang kawayan. Ang kamatis, kapag tinanim mo yan, within 30 days, tutubo, may bunga na. Pero, mabilis din pong masira at mabulok. Ang kawayan, matagal ang pagtubo niyan. Minsan, kailangan ng 3 years bago mo makita na yan ay lumitaw sa lupa. Bago yan, umusbong. Bago mo makita na tumibay. Pero, sa lahat ng mga halaman pwedeng tumubo, ang kawayan ang pinakamatibay. Di po ba? Na kahit na dumating ang bagyo, malakas na hangin, hindi po yan masisira. Kaya, huwag mo na naising maging kamatis. Kung talagang ang Diyos ginawa ka, kawayan ka talaga. Amen? Do not desire to be a tomato when God has created you to become a bamboo. Ang buhay po, hindi naman nasusukat yan sa pabilisan. Ang mahalaga sa Diyos, yung tunay na paglago. What is more important to God is not the speed of our life, but what God wants from us is true growth. At paano natin masasabi na tunay tayong lumalago sa buhay? Hindi sa pamamagitan ng pagrami ng ating pera, hindi sa pamamagitan ng pag-angat natin, pagtaas sa posisyon sa lipunan, hindi sa pamamagitan ng pagdami ng ating nakukuhang achievements o tagumpay. Alam na alam mo, tunay na lumalago, bumubuti at nagiging mabunga ang buhay mo, 3 bagay. Una, kapag lumalalim ang pananampalataya mo. Kapag nagiging totoo ang dasal mo. Kapag nagiging matatag ang kapit mo sa Diyos. Pero pangalawa, kapag lumalambot na ang iyong puso. Kapag marunong kang magpatawad. Kapag nag-uunawaan mong iba. Kapag nagiging mas marunong kang umunawa. Kapag natututo ka ng tunay na magmahal. Pero pangatlo, kapag lumilinaw din ang direksyon mo sa buhay. Kapag alam mo na yung tama at kailangan mong gawin. Kapag umiiwas ka na sa mali at kasalanan. Kapag pinipili mo na magpakabuti ka, kahit na nahihirapan ka. Remember, my dear friends, you are really growing in holiness. First, when you grow stronger in faith.
Second, when you grow deeply in love. And third, when you grow to have a clarity of mind. Kapatid, baka ang problema mo, hindi naman talaga pera. Iniisip mo lang, baka ang problema mo, hindi naman relasyon, hindi naman yung sakit mo sa iyong katawan, hindi naman ang lipunan. Baka ang pinaka-problema mo ngayon, ito, yung tumigil ka na, yung sumuko ka na, yung nawalan ka na ng pag-asa, yung hindi ka na nagdadasal, yung ayaw mo nang magbago, yung ayaw mo nang umusad. Kaya ngayon, ang paanyaya ng Diyos sa atin, huwag kang tumigil. Kung nasasaktan ka, maghilom ka. Kung bumagsak ka, bumangon ka. Kung naligaw ka, bumalik ka sa Diyos. Dahil ang grasya ng Diyos, ang binhi ng kabutihan ng Panginoon, nasa iyo na. Nasa loob mo na, nasa puso mo na. At ang kanyang grasya, inaalagaan ng Panginoon. Harinawa, sana, huwag manatiling binhi ang tinanim ng Diyos sa iyo. Alagaan mo din, tumubo sana sa iyo. Mamukadkad naman sana yan. At mamunga para maialay mo at makatulong para sa buhay ng ibang tao. Kaya mga kapatid, magandang pagmunihan po ito. Tanong natin sa ating sarili, ano ba ang pinapatubo ng Diyos sa akin, sa gitna ng aking mga problema? Where does the Lord want me to grow in the midst of my problems? Ayun kapatid, kung pakiramdam mo wala kang bunga, huwag kang panghihinaan ng loob. Ang mahalaga, hindi ka huminto na nagpapatuloy at tumutubo. May binhi na tumutubo sa ilalim ng lupa. Di lang natin nakikita. Tahimik, dahan-dahan, pero totoo nandyan. Kapatid, grow. Grow in faith. Grow in love. Grow in patience. Grow in wisdom. Grow in courage. Sa tamang panahon, makikita mo yung putik ng problema mo, ng sakit mo, na kinakatakot mo, na ayaw mo. Yan pala ang pagmumulan ng sobra-sobrang bunga na magpapasaya sa iyo at magpapasaya sa ibang tao. Amen. Tumayo po tayo. Puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na lumawak pa ang kanyang presensya sa ating buhay. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang isang komunidad, naway hindi tayo maging pabaya sa ating buhay pananampalataya, bagkus asamin natin ang Diyos araw-araw, maging sa mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pamilya, lalo na ang mga bata, naway lumago at lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na sinasalamin sa kanilang buhay si Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita upang lagi kaming mamunga ayon sa iyong kasiyahan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayon sa kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo at lumuluhog upang kaligtasan iyong ipagkaloob. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos yung mga puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan na pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-aalaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan lagana sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bread by your hands was once a seed was sown, then grew and yielded on the ground and gathered on for men. Was once a vine that ran, it grew to bear good fruits for men, a symbol of your blood. Of them sing we in your body, our bread of life. Of them find we drink your blood, the wine of your covenant. Accept, Lord, we offer these seeds and fires of life, expressions of our gratitude, we consecrate to you. Of blessing we eat your body, our bread of life. Of that wine we drink your blood, the wine of your covenant. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pagkaloob mong sa aming pakikinabang, sa iyong kagandang loob na bumubuhay, lagi nawa naming may karangal, ang iyong pagpapalang sa aming binibigay,
sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tandaan niyo po, huwag kayo mag-alala sa inyong mga problema. Mas mag-alala ka kung hindi ka lumalago, lumalaki, at namumunga sa gitna ng iyong problema. The real problem in life is when you stop growing. Amen? Problema po, kapag yung bata kumukuha ng tinidor, tinutusok to sa saksakan ng kuryente. Hindi po ba? Pero mas problema, kapag yung bata hindi natuto, paulit-ulit tinutusok ng saksakan ng kuryente. Ano po bang kasalanan? Di lang po yung gumagawa ka ng masama. Ang kasalanan ay yung ayaw mong matuto doon sa masama na iyong ginagawa. Amen? Sin is not only the bad things you're doing, but you are sinning when you refuse to grow. You are sinning when you refuse to learn from your mistakes. Ang Diyos, binigyan tayo ng grasya, ng biyaya. Ang Diyos na ang nagpapatubo. Kailangan lang nating gawin ay buksan natin ang ating sarili sa Kanya. Ang kailangan lang nating gawin ay buksan natin ang ating sarili sa Kanya. Ang kailangan lang nating gawin ay sumunod sa Kanya. Ang sabi nga po, the outcome is God's job, but obedience is our job. Basta't sumunod ka lang sa Kanya, ang Diyos na ang bahala, ang magpapabunga ng Kanyang tinanim. Pero bakit hindi ka tumutubo? Bakit hindi ka lumalago? Baka masyado kang focus sa paghahambing at pagkukumpara mo sa iba. Kung mabagal ang iyong paglago, isipin mo na lang, pasalamat ka. Kawayan ako. Amen? Huwag mo naisip maging kamatis. Dahil mabilis mabulok ang kamatis. Mabilis na tumubo, mabilis na mawawala. Pero kahit na mabagal na tumubo, matagal namang nananatili. Magandang pagmunihan itanong, anong gusto ng Diyos na matutunan ko ngayon sa aking buhay? Kahit na punong-puno ka ng problema, yan ay ang lupa at putik, diyan tutubo ang iyong buhay. What does God want you to learn in the midst of your problems? Maganda po, may notebook kayo o diyan sa inyong cellphone, sulat nyo yung mga nalalaman nyo. Sulat nyo yung mga natututunan nyo, nalalaman nyo sa buhay. But do not only remember them, apply them. Dahil mas natututo tayo at tumatatak sa ating puso kapag binubuhay natin ang ating natututunan. Bandang huli, di naman tatanong sa iyo ng Diyos, gaano karami ang perang naipon mo, anong mga nakamtan mong awards, saan ka nakarating sa iyong buhay, ang itatanong niya, ano ba ang iyong natutunan? Ano ba ang iyong nalaman? Have you made something out of yourself? Did you grow? Did you bear fruit? Pare nawa, meron tayong mapagmalaki sa Diyos. Gitna ng ating mga pagsubok at problema. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.